Naku po. Anong nangyayari? Huwag nang magpatumpik-tumpik, tapusin mo na ang pagsusulit. Guro Chu. Tapos na po ako. Ganon ka bilis. Pumili ka lang ng sagot ng basta-basta, di ba? Sige na. Upang matiyak ang katarungan. NG mong daw. Ikaw na ang humusga sa pagsusulit na ito. Tingnan mo ang ekspresyon ni NG mong daw. Siguradong walang tama si Tianzin. Noong nakaraan, nakakuha siya ng 31 puntos. Sa pagkakataong ito, siguradong 0 na siya. Siguradong umiiyak si NG mong daw dahil sa kanya. Huwag mong alalahanin siya. Gaano karaming puntos, sabihin mo na. Tianzin. Perpektong puntos. Ano? Perpektong puntos. Ano? Nakuha ni Tianzin ang perpektong puntos. Paano nangyari iyon? Hindi ba si NG mong daw ang nakipagsabuatan sa kanya para magpanggap? Mas mahirap ang exam ngayon kaysa dati. May ilang tanong na hindi ko pa nga alam sagutin. Pero si Tianzin ay nasagot lahat ng tama. Paano niya nagawa iyon? Mga kapatid, alam ko na, bumalik na ang top student. Tianzin, ito ang papel mo. Salamat. Tianzin, inabot mo ang tapang na sirain ang pulse eris ng Jade na regalo ko kay mong daw. Pulse eris ng Jade, huwag kang magpanggap, malinaw na ikaw ang gumawa niyan. Kanina, nakita ko mismo. Sasabihin ko sa'yo, ito, tunay na produkto ito. Naglabas ako ng 70,000 piso para bilhin ito. Bayaran mo na. 70, hindi naman, di ba? Itong sirang kwintas mo, na nagkakahalaga ng 70,000 yuan. Babaluktot ka ba? Bakit? Ayaw mo bang tanggapin ang utang? Alam ko na, Tianzin. Gusto mong gamitin ito para lapitan si mong daw namin, di ba? Huwag mong isipin na swerte ka lang na nakakuha ng perfect score, akala mo magaling ka na. Sasabihin ko sa'yo, wala ka pang makain na kanin. Ikaw at kami, hindi talaga tayo galing sa parehong mundo. Bracelet na gawa sa Jade. Binili sa halagang 150 yuan. Dahil sa aking kapabayaan, walang kinalaman kay Qinchuan. Malinaw na siya ang gumawa niyan. Ang kwintas mo, ay gawa sa bato ng tubig. Na nagkakahalaga lang ng higit sa 100 piso. Anong kababawan ang sinasabi mo? Saan ako nagkamali? Ngayon, ang resibo ng pagbili ay nasa kaliwang bulsa mo. Tama bang ilabas mo ito para makita ng lahat? Bakit alam ni Chen Zuan ang tungkol dito? Ibalik mo. Anong ginagawa mo? 150 yuan nga ito. Hayaan mo ako. Sabi ko nga, ang kapal ng mukha ng tao. Hawak ang isang bagay na 150 yuan. Tapos sinasabi pang higit sa 70,000. Maliit na dong. Sinabi mo sa akin na ang pulse eris na ito ay 70,000 yuan talaga. Mong daw. Ako. Tianzin. Tungkol dito, kami ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ba't gusto ni mong daw si Tianzin? Siya ang ating pinagkakakitaan. Hindi pwede. Hindi pwedeng magkasama silang dalawa. Kung hindi, hindi na ako bibigyan ni Tifo ng pera. Mga estudyante,
Sabi ni Profesor Ma na pumunta kayo sa klinika. Mong daw. Dumating ka rin ba? Ginoo Tihan, huwag kang tumawag ng ganyan. Hindi tayo close. Mong daw, bakit ganyan ang treto mo sa akin? Alam na rin ni Tio Enji ang tungkol sa atin. Hindi mo ba talaga iniisip na dahil lang sa binigyan mo ang tatay ko ng isang walang kwentang larawan, ay magka-date na tayo? Sinasabi ko sa'yo, may boyfriend na ako. Siya ba? Akala mo ba maniniwala ako? Paano naman ngayon? T-Enzyme. Ikaw, isang mahirap na halos walang tapos nang ahas ka pang maging boyfriend ni Mong daw. Naihiya ka ba? Anong kinalaman mo? Sabi ni Mong daw, hindi siya close sa'yo. Ngayon, sa pagitan nating dalawa, sino ang walang hiya? Tanzuan, nagsasalita ka ng ganyan kay Thieu. Si Thieu ay anak ng mayamang corporation. Mong daw, totoong mahal ni Thieu ang puso mo. Tayo ang pinakamabuting kaibigan. Hindi kita sasaktan. Bigyan mo si Thieu ng isang pagkakataon. Pwede ba? Kuwash dong. Sabi ko nga, sobra ka ng pumapogi. Alam ko na, yung Pulse Ares na iyon. Sabi ni Tihan na ikaw ang bibili, di ba? Mahigit 150. Mahal iyon. Ano? Binigyan kita ng 100,000. Pero ginastos mo lang ang 150. Tesyaw. Ako, kung alam ko lang na ang singsing na ito ay galing sa iyo. Kahit na totoo itong 100,000, hindi ko rin kailangan. Ano ang ginagawa ninyo, Profesor Maria? Tanzuan. Alam ko na ang tungkol sa'yo. Nabigo ka sa pagsusulit ng ilang beses. Hindi iyon malaking bagay. Naniniwala akong makakabalik ka sa dating estado mo. Salamat, Profesor Maria. Ang ating paaralan ay tumanggap ng isang espesyal na pasyente. Ngayon tinawag ko kayo dahil gusto kong matuto kayo ng higit pa. Lahat, pumasok na. Tanzuan, salamat sa pakikipagtulungan mo kanina. Pero huwag mong isipin na totoo yan. Gumagamit lang ako sa'yo bilang panangga para kay Tihan. Balang araw, yayain kita kumain. Kaya pala, ginagamit lang niya ang sarili niya. Bilang panangga. Yun ba ang magandang babaeng direktor ng People's Hospital No. 1, si TNGCN Nuet? Ang ganda talaga, Boss Lam. Ito si Profesor Ma mula sa Universidad ng Medisina. Sa lalawigan ng Jiangnan, siya ang nangungunang eksperto sa medisina. Profesor Ma, hinihiling ko po na iligtas ninyo ang aking anak na babae. Huwag po kayong magmadali. CN Nuet, sabihin mo ang kalagayan. Ginoo. 3 araw na ang nakalipas, nagsimulang mawala ng malay ang pasyente. Kahapon ay nakoma siya kaya dinala sa ating ospital. Sa pagsusuri, walang abnormal na senyales ng buhay ang pasyenteng ito. Ngunit, ginamit namin ang lahat ng paraan. Ngunit ang batang babae na ito ay wala pa ring senyales ng paggising. Tanzuan. Si Direktor Song ay ating nakatatanda. Tingnan mo ang pamilya ng pasyente. Kilala mo ba sila? Siya ang pinakamayaman. Hindi ko makita kung ano ang sakit ng babaeng ito. Dapat kang mag-imbita ng mas bihasang tao. Profesor Ma, isipan mo pa ng ibang paraan. Ipinapanalangin ko po iyon.
Alam ko ang kalagayan ng babaeng ito. Tianzin, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kahit si Professor Ma ay hindi makita. Anak ng pinakamayamang tao iyon. Huwag kang magpadalos-dalos. Alam ko talaga, Ginoo. Talaga bang alam mo kung ano ang sakit ng anak ko? Sa utak ng babae, may parasitiko. Parasitiko. Tianzin, huwag kang magpanggap dyan. Ang sintomas ng parasitiko ay sakit. Ngayon, ang pasyente ay nasa coma, walang malay. Ang ibig mong sabihin, na ang utak niya ay kinakain ng parasitiko. May tao roon, pero hindi nila nakikita, kaya nandun lang sila na nakikichismis. Mong daw, kailangan mo bang ipagtanggol siya? Oo, siya ang boyfriend ko. Kung hindi ko siya ipagtatanggol, kanino pa? Sigurado ka bang parasitiko talaga? 100%. Nagpamray na kami sa pasyenteng ito. Pero walang nakitang parasitiko. Narinig na ng lahat yan, di ba? Tan Zuyen, tayo ay mga estudyante sa medisina. Sa hinaharap, magiging doktor tayo. Nag-iimbento ka lang, niloloko ang pamilya ng pasyente. Mayroon ka pa bang profesional na etika? Boss Lam, huwag kang maniwala kay Tan Zuyen. Siya ang pinakamasamang estudyante sa aming paaralan. Hindi siya nakapasa sa kahit anong midterm exam. Malapit na siyang ma-expel ng paaralan. Sa katapusan ng taon, alam niya na ikaw ang pinakamayaman. Kaya gusto niyang maging nasa harap mo, upang mag-iwan ng magandang impresyon. Sa anumang kaso, hindi naman nakita ng Ginoong Ma ang sakit. Kung nagkamali man siya, ayos lang. Gusto lang niyang makuha ang atensyon mo. Pagkatapos, hahanapin niya ang paraan para lapitan ka. Manloko ng pera mo. Ang parasito sa utak ng pasyenteng ito ay may anyong sinulid. Palaging nakakapit ito sa mga neuron ng utak. Kaya kapag nagmi, hindi ito makita. Ang dahilan kung bakit matagal siyang nakakumang hindi gumigising ay dahil ang parasito ay patuloy na pinipiga ang mga ugat ng utak. Kung hindi ito agad gagamutin, baka hindi na muling magising ang babaeng ito habang buhay. Tan Zuyen, nailantang na ipakita na ni Tifo ang tunay mong mukha, bakit hindi ka pa rin sumusuko sa plano mo? Akala mo ba, mas magaling ka pa kaysa sa MRI machine? Binata, subukan mo nga, kahit hindi mo man magamot. Magpapasalamat pa rin ako sa'yo, Boss Lam. Ginoong TNG, mayroon ka bang pilak na karayom? Pilak na karayom? Oo. Tianzin, sigurado ka ba? Professor Ma, huwag kang mag-alala. Tianzin, hindi ba't sinabi mo na ang anak na babae ni Boss Lam ay may parasite sa utak? Nasaan na? Talagang may uod. Magaling si Tan Zuan. Kailangan nating isipin ng paraan para imbitahan siya sa ating ospital. Diyos ko, kaya pala totoo ang sinasabi ni Tan Zuan. Una, nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Ngayon naman, naipagaling ang sakit na kahit ang propesor ay sumuko. Ganito ba talaga kagaling si Tan Zuan? Si Chi-hai. Nagising na. Sa wakas, nagising ka rin. Saan tayo dito? Batang lalaki, salamat sa'yo. Walang anuman. Pakibigay na lang po. Ginoo Elm, sigurado po na hindi ito pwedeng gawin. Kunin mo na, General Elm. General Elm, huwag. Natutunan mong mailigtas ang anang milyonaryo. Sa huli, ang mga benepisyo na makukuha ni Tianzin ay mas lalo pang lalaki.
Sa paggamit ng perang ito, siguradong gagaling ang sakit ng nanay ko. Guro Chu, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin yan. Ibigay ko sa'yo. Ang perang ito ay donasyon ni Elm para sa paaralan. Ano? Gusto mo bang angkinin ito? Ito ay malinaw na ang bayad na pasasalamat na ibinigay sa akin ni Ginoong Elm. Tama, maaari kong patunayan ito. Guro Chu, ang ginagawa mo ay pang-aagaw. Pang-aagaw. Tianzin, masyado kang pinahahalagahan ng iyong sarili. Bilang pinuno ng departamento, kailangan managot sa paaralan. Siya, kayo. Sino ang sinasabi mong umalis? Sino ang sinasabi mong umalis? Profesor Maria, ang mga estudyanteng may hindi magandang marka. Iyon ay dahil sa hindi pagtupad ng ating mga guro sa kanilang tungkulin. Ngunit ikaw ay nagtutulak ng responsibilidad para sa mga estudyante. Ganyan ba ang ginagawa mo? Na walang kabuluhan. Ikaw ang pinuno ng departamento. Ang mga guro sa ilalim mo ay nagkakamali ng ganito. Hahayaan mo lang ba ito? Profesor Maria. Si Chu Nimtern at si Thy Chu ay nakawan kay Ginoo Elm. 5 milyon na bayad sa pasasalamat na ibinigay kay Tianzin. Ano? May ganitong pangyayari na naman ba? Talagang sobra na ito. Kayo, hindi kayo karapat-dapat na maging guro. Profesor Ma, huwag mong kalimutan, ang anak na babae ni Ginoong Lam maling sa ating paaralan. Ang perang ito na kanyang donasyon ay syempre para sa paaralan. Alam kong ikaw ay marangal, ngunit kailangan mong isipin ang paaralan. Mahirap din ang paaralan. Tama iyon, mahirap ang paaralan. Kaya magnanakaw ng pera mula sa mga estudyante. Kayo, Profesor, kung may opinyon kayo, pumunta tayo sa punong guro para pag-usapan ito. Sige. Pumunta sa opisina ng punong guro. Tan Zuan, huwag kang mag-alala, tiyak na ibabalik ng guro ang katarungan para sa iyo. Terra. Tan Zuan. Halos akala ko ay makakalusot ka na. Sayang talaga. Tan Zuyen, kahit papaano, ang galing mo sa medisina ay nakakapagligtas ng buhay, hindi tulad ng ilang tao na marunong lang mangutya. Tama ka, kayo. Ang mga mata ko ay makakakita sa pamamagitan ng mga uso ng mga makasaysayang numero upang suriin ang pinakamagandang numero. Boss, tulungan mo akong bumili ng isang tiket ng kulay na lottery. Ang mga pulang numero ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang asul na numero ay 7. Bumili ng ganitong uri ng numero. Kahit bumili ka pa sa susunod na buhay, huwag kang umasa na mananalo. Mayroon pang mga scratch ticket dyan. Gusto ko rin isa. Pumili ka. Ang ganitong uri ng scratch ticket ang pinakamahirap manalo. Bukod dito, may mga trick sa pagpili ng mga ito. Halimbawa, ang huling numero ay 6 at 9 para manalo. Wala namang makikita sa iyong tiket. Pero sa tingin ko, mananalo ang tiket na ito. At hindi maliit pa. Baka naman, akala mo ba ay ikaw ang swerte? Huwag mong sabihing mananalo ka ng malaki. Kung manalo ka man ng 5 yuan, talo ako sa'yo ng 50 chow. Ano kung nanalo ako ng 20,000? Kung nanalo ka ng 20,000, ibibigay ko sa'yo ang 20,000. Boss, nanalo na ako ng 20,000 dito. May 20,000 pang natitira. Hindi ka nga makapanalo kahit ng 2 chow.
Toto ang nanalo ng 20,000. Ano? Bumili lang siya ng isang piraso. Pero nanalo agad ng 20,000. Sobrang swerte talaga nito. Ito ay isang gamit mula sa panahon ng Tang. Inkstone ng Guanzi Xian. Kahit na may kalawang na. Pero sigurado na kaya itong linisin ng maayos. Ginoo. Benta ba ang tinta ng panulat mo? Gusto mo ba? Palitan mo itong scratch card na ito. Mga gamit mula sa dinastiyang Tang. At mga gamit pang imperyo pa. Lahat ay higit sa 20,000. Sige, palitan. Malaki na ang salita. Boss, bumibili ka ba ng mga anti-gang bagay? Siyempre, oo. Umupo ka na. Tingnan mo na. Hayaan mong tingnan. Ito naman ay ang Min MC Thoan Cage Tachnon ng panahon ng Tang. At ito ay gamit ng emperador. Bagaman may kaunting depekto sa anyo, ngunit ang pagkakaingat ay medyo buo pa. Kapatid, magkano ang balak mong ibenta? Hindi ko rin alam. Magbibigay ako ng 1,000,000. Ano sa tingin mo? 1,000,000. Kapatid, hindi mababa ang presyong ito. Nagnenegosyo ako. Napakapatas. Boss, hindi ko iyon ibig sabihin. Hindi ko inasahan na ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng ganitong kalaki. Kung pumayag ka na, sige, ngayon ay magta-transfer ako sa iyo. Sige. Boss, pasensya na. Hindi ako gumagamit ng smartphone. Tingnan mo ito, okay ba? Ilagay mo na lang sa bank account ko. Sige. Ginoong Song. Ginoong Shen, bakit ka nandito? Nakakuha ko ng isang magandang bagay. Pumunta ako sa iyo para ipalit ng pera. Kuya, pasensya na ha. Maghintay ka muna sa akin. Ito ay lata ng tin fong noong dinastiyang Song. Saan mo nakuha ito? Ha, peke pala ito. Tiyak na matalim ang mata. Ito ang taon na iyon, na binigay ni Huiti ng emperador kay Lai Susu. Siguradong maganda ito. Tunay na maganda. Magkano ang balak mong ibenta? Hindi ba si TNG ang babae dito? Kasama niya ang may-ari dito. May ilang bahagi ang pareho. 8 hanggang 9 na milyon. Baka magkaama pa kayo. Sige, magpapadala na ako ng pera. Sige, pareho kaming estudyante ni Professor Ma, si TNG at ako. Hindi namin pwedeng manahimik habang niloloko ang kamag-anak niya. Boss. Ang pera ko. Pasensya na, malapit na. Ginoong THM, hintayin mo ako sandali. Anong nangyari, kapatid? Interesado ka rin ba sa banga na ito? Kung totoo ang bagay na ito, kung gayon, sigurado kang hindi ka magugutom. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Ang ibig mong sabihin ay ang bagay na ito. Ginoo, mali ba ang nasabi ko? Batang ito, sino ka ba? At may lakas ng loob kang magsalita ng bastos dito. Itong palayok na thin fong ay binili ko mula kay Grandmaster HU. Alam mo ba kung sino si Grandmaster HU? Siya ang pinakamahusay na tagatasa ng mga mahahalagang bagay sa VN High.
Yung mga anti-gang bagay na napunta sa kamay niya. Hindi pwedeng mali. Yung mga gawa noong nakaraang taon ay tunay din. Ito ay mula pa sa panahon ng TNG. Isa ka lang batang walang alam. Huwag kang magbula. Kung maaari kong patunayan na ito ay peke, ano ang mangyayari? Kung maaari mong patunayan, kakainin ko ito. Anong ginagawa mo? Mag-ingat. Ang mahalagang bote ko. Itong Florang ito ay mula pa noong panahon ng Song. Saan mo ito nakuha? Yun pala, peke lang pala ito. Ang talas ng mata mo. Ito ay bagay na ipinagkaloob ng emperador sa isang mataas na opisyal. Siguradong magandang bagay ito. Talagang magandang bagay nga. Magkano kaya? Si Ate Song yan, may pagkakahawig sila ng boss dito. 8 milyon. Mag-ama kaya sila? Sige, ililipat ko na ang pera sa'yo. Sige, pareho kaming estudyante ni Profesor ni Ate Song. Hindi ko kayang hayaang maloko ang kamag-anak niya. Boss. Yung pera ko. Pasensya na, malapit na to. Sandali lang, ha? Bakit? Interesado ka rin ba sa Florang yan? Kung tunay yan, siguradong napakalaki ng halaga niyan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, yung Florang to. Boss, may mali ba akong nasabi? Hoy bata, sino ka ba? Ang lakas mong magsalita dito. Itong Bin Thin Fong na to, binili ko kay Master Hao. Kilala mo ba si Master Hao? Ang pinakamagaling na tagasuri ng yaman sa VN High. Lahat ng Antigo dumadaan sa kanya. Paano naman magkakamali? Yung gawa noong nakaraang taon, tunay din ba? Gawa pa to noong dinastiyang Song. Ang bata-bata mo pa. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Paano kung mapatunayan kung peke yan? Kung mapatunayan mo, kakainin ko yan. Anong ginagawa mo? Mag-ingat, mag-ingat. Anong ginawa mo? Ang lakas ng loob mong basagin ang gamit ko. Lolo Song. Tumawag kayo ng pulis. Huwag ninyong hayaang makatakas ang batang yan. Nako, napasubo ka yata, I-ho. Malaking gulo to para sa'yo. Tatawag ako ng pulis. Tumawag kayo ng pulis, dali. Huwag kayong magmadali, tingnan nyo muna ito. Petsa ng paggawa. Lao Shen, paano mo to ipapaliwanag? Petsa ng paggawa, ito. Lao Song, hindi ko rin alam na peke to. Ilang taon na ba tayong magkakilala? Paano ko naman kayo maloloko? Noong araw, mayroon bang expiration date? Master Hao, siguradong si Master Hao yan. Hahanapin ko siya, ang aking Ping Ting Feng. Ang laki ng ginastos ko para bilhin yan. I-ho, buti na lang at nandyan ka kanina. Kung hindi, patay ako. Huwag kang mag-alala, Boss Song. Magkaibigan din kami ni Ate Song. Ang tulungan ka ay nararapat lang. Ganoon pala, talagang bata pa pero magaling na. Kung gayon, magpapakilala ako. Ako si Song Wenlong, ang pangalawang tiyo ni Jinyu. Anong pangalan mo? Chin Chuan po. Ganun ba? Sige, tatawagin na lang kitang Xiao Chin. Tayo. Magpalitan tayo ng contact. Kung may gusto kang ibenta, puntahan mo lang ako kahit anong oras. Sige. Kung gayon, Xiao Chin, maaari mo bang sabihin sa akin? Kung kanina, paano mo malalaman kung peke? Intuition. Boss Song, may gagawin pa po ako. Mauuna na po ako. Sige, sige. Paalam po. Mag-ingat ka.
Hindi basta-basta yang batang yan. Siguradong may tinatago yang sikreto. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, kailangan ko pang alamin ang tungkol sa kanya. Ang laking tulong talaga ng smartphone. Ngayon sa akin, mayroon na akong 1,000,000. Bukas pa ang Lotto draw. Pero kahit manalo ako sa Lotto, sa dami ng pera, gusto kong pabagsakin ang Chi Corporation. Mahirap pa rin. Kailangan ko munang mag-ipon ng yaman, bago ko sila kalabanin. Pagbebenta ng Antep, hindi masamang ideya. Puntahan muna natin ang palengke ng mga antigo. Hindi ba't siya si Miss Medicine? Si Shen Xiaoran. Anong ginagawa mo, Qin Chuan? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Parang na-spray ng paa ko. Dalhin kita sa ospital. Buti na lang at estudyante ako ng medisina. Sa ganitong sitwasyon, kailangan lang lagyan ng yelo. Sige, bibili ako ng ice pack para sa'yo. Iiwan mo ko dito para maglagay ng yelo. Anong gusto mong gawin? May hotel doon. Puntahan natin. Mag-check-in sa hotel. Talagang ang beauty queen ng medisina. Yang mga binti na yan. Mas mahaba pa sa buhay ko. Bakit mo ako tinititigan? Bilisan mo, lagyan mo ng yelo. Sige. Qin Chuan. Marunong ka rin palang mag-alaga ng iba. Tinutokso ba ako nito? Qin Chuan. Ang sakit ng dibdib ko. Pwede mo ba akong hilutin? Dibdib mo. Bakit? Bawal ba? Isang babaeng kaibig-ibig na kinikilala ng buong paaralan ay kusang lumapit sa akin. May kakaiba, tiyak na may nakatago. Kung sumasakit ang dibdib mo, seryoso yan. Ipinapayo ko na magpatingin ka sa ospital. May gagawin pa ako mamaya, mauna na ako. Bakit ka biglang tumakbo? Siguro. Hindi ba ako sapat na kaakit-akit? Xiaoran, kumusta? Parang tapos na, ano? Ang tapat naman kasi ni Qin Chuan. Parang hindi ka masaya sa boses mo. Masaya ako, sobrang saya ko nga, eh. Sige, di na ako makikipag-usap sa'yo. Qin Chuan. Anong ginagawa mo rito? Ako'y pupunta para ihatid ka. Ihatid? Magsabi ka ng totoo. Dito ka ba para magrenta ng kwarto kasama ang anak mo? Hindi ko sinasadya. Zain, anong gagawin natin? Huwag kang magmadali. Mukhang mga estudyante, makakakuha na naman tayo ng pera. Binasag ninyo ang klorera ng hotel, magbayad kayo. Manager, pasensya na po. Magkano po ba? 300,000 dolyar. Magkano?